Maligayang pagdating sa Lolo Tasho Recap, ngayon ipapakita ko sa inyo ang isang pelikula na science fiction, romance, at drama mula 2016 na pinamagatang Passengers. Bago tayo magsimula, maaari bang paki-like, share and subscribe? Maraming salamat. Ang interstellar spaceship Avalon ay makikita na naglalakbay sa kalawakan, patungo sa isang kolonisadong mundo na tinatawag na Homestead 2. Lahat ng mga kwarto nito ay walang laman, ang ship ay nasa autopilot, ang 258 crew members pati na rin ang 5,000 pasahero ay nasa hibernation. Biglang, ang ship ay dumaan sa isang asteroid belt na nagpapahina sa mga kalasag nito. Ang kapangyarihan ay nai-divert sa pangunahing kalasag, ngunit ang ship ay nasa isang kurso ng banggaan sa isang higanteng asteroid. Biglang, ang asteroid ay bumangga sa ship na nagdulot ng iba't ibang mga malfunction. Ang ship ay nagsisimulang mag-self-reparations, ngunit isa sa mga hibernation pod ay na-activate. Ang pasaherong nagising ay si Jim Preston, isang mechanical engineer. Ang kanyang pod ay bumukas at isang automated system ay tumutulong sa kanyang paggising. Sinasabi sa kanya na siya ay gumugol ng 120 taon sa suspended animation at ang ship ay 4 na buwan lamang ang layo mula sa Homestead 2. Sinabi sa kanya na magagawa niyang gugulin ang oras na iyon sa pag-enjoy sa mga mararangyang aspeto ng ship. Si Jim ay tumatanggap ng mga tagubilin tungkol sa kanyang ID ban, ang kanyang cabin at ang mga pangunahing aktibidad na dapat niyang salihan bago ang pagdating sa planeta. Excited at kinakabahan na makilala ang mga tao sa ship, naghahanda siya, umalis sa kanyang cabin at naglalakad sa isang automated class na para sa isang buong pangkat ng pag-aaral. Si Jim ay mukhang medyo nag-aalala, habang ipinaliwanag ng hologram ang sitwasyon sa Earth, na tinatawag itong sobrang populasyon, overpriced at overrated. Sinabi nito sa kanya na hawakan ang kanyang mga katanungan sa dulo ng aralin, ngunit patuloy na tinatanong ni Jim kung bakit siya lang ang naroon. Napagtanto niya na hindi siya masagot ng hologram at naghahanap siya ng ibang mga tao. Nakarating siya sa pangunahing concourse ng ship, walang tao roon, ngunit isang automated informational desk ang nag-aalok ng tulong. Hiniling ni Jim na makipag-usap sa isang tunay na tao at ipinadala siya nito upang makipag-usap sa isang steward, ngunit nang makita niyang walang tao roon, hiniling niyang makipag-usap sa kapitan. Nang makarating siya sa tulay, kahit na wala siyang access upang makapasok, nakikita niya na wala rin sa pangunahing tauhan ang gising. Sa kalaunan ay pumunta si Jim sa obserbatoryo, kung saan nalaman niya na ang ship ay 70 taon ang layo mula sa Homestead 2. Napagtanto niyang masyadong maaga siyang nagising, kaya nagmamadali siyang bumalik sa concourse at nagpadala ng mensahe pabalik sa Earth na nagtatanong kung ano ang dapat niyang gawin, dahil hindi niya alam kung paano babalik sa hibernation. Ang communication system ay nag-inform sa kanya na ang overpriced call sa Earth ay magtatagal ng humigit kumulang 55 taon upang makatanggap ng sagot. Si Jim ay nasaroon ng loob, naglalakad-lakad siya at nakita ang bar ng ship kung saan nakakita siya ng ibang tao. Habang kausap niya ang bartender, parang may kakaiba sa kanya. Nang pumunta siya upang kumuha ng inumin para sa kanya, napagtanto ni Jim na siya ay isang android. Ito ay tinatawag na Arthur. Gusto ni Jim na malaman ang higit pang impormasyon mula sa kanya, ngunit hindi niya maipaliwanag sa android kung paano posible para sa kanya na makarating doon ng mas maaga. Nagising si Jim sa kanyang cabin kinabukasan at pumunta sa kantina, kung saan mabilis niyang napagtanto na ang karamihan sa mga bagay sa menu ay nakalaan lamang para sa mga pasaherong gold class. Kumuha siya ng kanyang plain coffee at sinubukang alamin kung paano ayusin ang kanyang hibernation chamber. Matapos niyang makuha ang lahat ng mga tool, nagawa niyang patakbuhin ito at humiga sa loob ng pod. Ngunit walang nangyari. Susunod, nagpasya siyang gamitin ang mga tool na natagpuan niya upang makapasok sa mga hibernation chamber ng crew. Hindi rin yun gumana. Ang maliliit na malfunction ay nangyayari sa paligid ng ship. Patuloy na bumalik si Jim sa bar upang uminom, ngunit higit sa lahat upang makipag-usap kay Arthur. Ang android ay nagbigay sa kanya ng ilang payo na naghikayat sa kanya na pumasok sa isa sa mga silid ng gold class at subukang magsaya sa ship. Sinubukan ni Jim ang lahat ng mga restaurant, ang mga laro, ang entertainment system, ngunit habang lumilipas ang panahon, lalo siyang naging miserable na naroon mag-isa. Isang araw, nalasing siya at naglalakad-lakad sa mga hibernation pod, nang matisod siya sa isang airlock na may mga spacesuit na idinisenyo para sa spacewalk. Sumakay si Jim sa isang suit at pumunta sa airlock, pinindot ang isang lever at pagkatapos ay ang button upang bitawan ang pinto ng airlock. Sa labas ng ship, namamangha siya sa tanawin, siya lang ang may malay na tao na nakakaranas ng sandaling iyon. Binitawan ni Jim ang mga magnet sa kanyang mga bota at lumulutang sa kalawakan, nakadarama ng pagkasira ng loob. Bumalik siya sa loob, hinubad ang suit,
ngunit bumalik sa airlock nang wala ito. Hinayla niya ang lever, handa nang wakasan ang lahat. Ngunit nagbago ang kanyang isip sa huling sandali. Tumakbo pabalik sa loob at nadulas sa isang bote. Tumayo si Jim at agad na naakit sa isang babae sa isa sa mga pod na nagngangalang Aurora. Hinanap niya ang kanyang mga file sa directory at nakinig sa kanyang interview sa pasahero na nagpabighani sa kanya. Nang maglaon, nakita siyang nakaupo sa tabi ng kanyang pod, nakikinig pa rin sa kanyang mga interview. Bumalik siya sa bar, nagbabasa ng ilan sa kanyang mga gawa at kausap si Arthur tungkol sa kanyang pagsusulat. Naging nahuhumaling siya sa irony ng kanyang sitwasyon, pupunta sa ibang planeta para sa isang mas magandang buhay, nagising ng maaga at hindi nakarating doon, at nakita ang kanyang perpektong babae, para lamang mawala siya sa kanya. Patuloy na iniisip ni Jim ang tungkol sa kanya at nagsimulang magkaroon ng ideya na gisingin din siya. Pinag-uusapan niya ito sa Android, ngunit hindi niya maintindihan ang palaisipan. Kung gagisingin niya siya para sa kanyang sariling kapakinabangan, iiwan niya siya roon kasama niya, upang mamatay sa ship. Unang nagpasya si Jim laban dito, ngunit habang lumilipas ang panahon, hindi niya ito makalimutan, hanggang sa isang araw, nagbago ang kanyang isip. Pumunta siya sa kanyang pod at nagawa niyang i-activate ito. Habang nagigising siya at dumadaan sa parehong proseso na ginawa niya, nagtago siya at bumalik sa kanyang silid. Ilang sandali lang ay pumunta siya sa pangunahing concourse ng ship, umaasang makita siya, at naroon siya, kasing gulo niya noong isang taon. Sinabi ni Jim sa kanya na sila lang ang gising at dinala siya sa obserbatoryo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na hindi siya makakarating sa alinman sa crew o sa pangunahing mga command ng ship. Nag-freak out si Aurora at gusto niyang bumalik sa kanyang pod. Nang makarating sila doon, ipinaliwanag ni Jim na walang espesyal na kagamitan sa ship na makakatulong sa kanila na bumalik sa hibernation. Epektibong sinasabi sa kanya na sila ay na-stranded. Bumalik sila sa concourse at sinabi niya sa kanya na dapat siyang magpahinga. Dahil kakagising lang niya mula sa hibernation, nakaramdam siya ng awa para sa kanya. Bumalik si Jim sa bar, nakadarama ng pagsisisi sa ginawa niya. Hiniling niya kay Arthur na huwag sabihin kay Aurora na siya ang nagising sa kanya. Kinabukasan, nagising si Aurora. Bumalik siya sa concourse at tinanong ang automated info desk tungkol sa mga hibernation pod. Sumali sa kanya si Jim doon at pumunta sila upang mag-almusal. Habang umalis sila, ang info desk ay may ilang uri ng malfunction. Sa kantina, napagtanto ni Aurora na si Jim ay kumakain ng parehong almusal ng higit sa isang taon at binigyan siya ng isa sa mga gold class menu. Pinag-uusapan nila ang posibilidad na ayusin ang mga pod, ngunit, hindi tulad ni Jim, hindi pa handang sumuko si Aurora. Naghahanap siya sa infirmary, pagkatapos ay dumaan sa mga research document. Sa huli ay napunta sa mga hibernation quarter ng crew na sinusubukang basagin ang mga pinto. Napansin ni Jim ang higit pang mga malfunction sa buong ship. Ilang sandali lang, nagdalamhati si Aurora tungkol sa kanyang buhay sa Avalon. Sumusulat siya, tumatakbo sa paligid ng ship at lumalangoy sa pool, nagiging mas at mas aware sa kanyang sitwasyon. Pumunta siya sa kantina upang interviewin si Jim. Iniisip na ang kanyang kwento ay maaaring maging kawili-wili. Tinanong niya kung bakit siya lumipat sa kolonya. Sumagot si Jim gamit ang mga slogan mula sa kumpanya muna, ngunit pagkatapos ay ipinaliwanag pa na umaasa siya na sa bagong mundo, maaari siyang maging isang tao, maaari siyang magtayo ng isang buhay. Nang maglaon, napunta sila sa obserbatoryo at sa wakas ay ibinahagi ni Aurora ang kanyang dahilan para makapunta doon. Hindi tulad ng ibang mga pasahero sa ship, mayroon siyang round-trip ticket. Ang kanyang ideya ay upang pumunta sa Homestead 2, manirahan doon ng isang taon at bumalik sa Earth, upang maging unang mamamahayag na nakagawa noon, na sumusulat ng pinakadakilang kwento na nagkaroon. Dahan-daang sumuko si Aurora sa paghahanap ng paraan upang ayusin ang kanilang kasalukuyang kalagayan at naisip ni Jim ang isang paraan upang pasayahin siya. Dinala niya siya sa pagsasayaw, sa sinehan, at sa basketball court. Panghuli, dinala niya siya sa bar upang makilala si Arthur. Nakarelax siya ng kaunti, hanggang sa maalala niya ang kanilang sitwasyon. Naiwan si Jim mag-isa kasama ang android. Nakadarama ng kakilakilabot sa ginawa niya sa kanya. Sa susunod na sandali, nakita siyang nag-aayos ng isang bagay at sa kabilang banda, naglalakad si Aurora sa obserbatoryo upang makahanap ng isang miniature ng Chrysler Building na ginawa niya para sa kanya. Ilang sandali lang, nag-date sila sa bar, kumain sila ng hapunan at nagbahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang mga buhay. Sinabi niya sa kanya na namatay ang kanyang ama noong siya ay isang teenager. Pagkatapos ng hapunan, dinala ni Jim si Aurora sa airlock at sumakay sila sa mga spacesuit. Lumabas sila para sa isang spacewalk ng magkasama. Sa wakas ay mayroon ng kasama si Jim na makakaibahagi sa kanya ng napakagandang karanasang yun.
pinatay ni Jim ang mga magnet sa kanilang mga bota at lumulutang sila ng magkasama sa kalawakan. Bumalik sila sa loob at agad na nag-kiss, nagtungo sa kanyang cabin at natulog ng magkasama. Di nagtagal, nagsimula silang mamuhay na parang mag-asawa. Lumipat si Aurora sa kanyang cabin at sumulat tungkol sa kanyang buhay sa ship. Nag-jogging sila ng magkasama, kumakain ng magkasama, natutulog ng magkasama. Nag-explore pa si Jim sa ship at nakita ang hydroponics bay. Dinala niya kay Aurora ang mga bulaklak. Isang araw, dumaan ang ship sa isang red giant at pumunta sila sa obserbatoryo upang makita ito. Kaarawan ni Aurora, kaya nang maglaon ng gabing yun, ipinagdiwang nila ito sa isa sa maraming restaurant sa ship at pagkatapos ay sa bar. Pumunta si Jim sa banyo at inihanda ang singsing na ginawa niya para kay Aurora, habang nanatili siya sa bar na nakikipag-chat kay Arthur. Sinabi ng android kay Aurora na sinadya ni Jim na gisingin siya. Hindi alam na dapat niyang itago yun bilang isang lihim. Biglang, bumalik si Jim at hinarap siya ng babae nang may ganap na kawalang paniwala. Tumakbo siya palayo na galit at nagpanik. Bumalik si Jim sa kanyang cabin upang makita na wala na ang lahat ng kanyang mga gamit. Nakasalubong niya siya sa kantina kinabukasan, ngunit sa sandaling magsalita siya, tumakbo siya palayo. Desperada si Aurora. Isang gabi, pumunta siya sa cabin ni Jim, sinuntok at sinipa siya. Gustong patayin siya. Nakikipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng com dahil patuloy siyang umiiwas sa kanya. Sinubukan ni Jim na humingi ng tawad at ipaliwanag ang kanyang mga aksyon sa kanya. Sinabi niya sa kanya na nagmahal siya sa kanya. Ngunit walang pakialam si Aurora. Hindi niya siya mapapatawad sa pagkuha ng kanyang buhay. Isang gabi, habang nasa kanyang cabin si Jim, nangyari ang isa pang malfunction. Ang ship ay nahaharap sa isang critical na error at ang pangunahing command ay namatay. Naglalakad si Aurora sa pangunahing concourse ng ship at nakita na nagtanim si Jim ng puno doon. Pagkatapos, pumunta siya sa kantina, kung saan ang food dispensary ay nagkakaroon din ng malfunction. Biglang, pareho nilang narinig ang boses ng deck chief sa pamamagitan ng comms na nagtatanong kung sino ang nagtanim ng puno. Pareho silang tumakbo sa concourse at nakita si Gus Mancuso na nakatayo sa harap ng puno ni Jim. Nagpakilala sila at sinabi sa chief ang tungkol sa sitwasyon. Hindi niya maintindihan kung paano nabigo ang tatlong pod. Dinala sila ni Mancuso sa tulay at natuklasan niya na may mali sa ship, ngunit ang impormasyon sa mga system ay kailangang suriin ng mano-mano. Nang umalis sila sa tulay, halos mahulog sa kanilang ulo ang isang robot at sinabi ng dalawa kay Mancuso na ang mga malfunction ay nangyayari ng mas madalas sa buong ship. Sinabi niya na hindi dapat mangyari yon, habang ipinapakita niya sa kanila kung paano mangolekta ng data. Sinuri ni Mancuso ang mga pod nang sumali sa kanya si Jim doon. Naisip niya kung ano ang nangyari sa pod ni Aurora. Natagpuan ng deck chief na kakilakilabot ang ginawa ni Jim. Nang maglaon, nasa tulay siya na sinusuri ang nakolektang data. Nang sumali sa kanya si Aurora, pinag-uusapan nila ang nangyari sa kanyang pod, ngunit sinabi niya sa kanya na wala siyang magagawa tungkol doon. Pumasok si Jim kasama ang ikalabing-anim na sirang robot. Nararamdaman ni Mancuso ang hibernation sickness, kaya nagpahinga siya. Ngunit habang naglalakad siya palabas, umubos siya ng dugo. Nang gabing yun, hindi makatulog si Aurora, kaya lumangoy siya. Biglang nawala ang gravity sa buong ship at nagsimulang malunod siya habang ang tubig mula sa pool ay gumagalaw kasama niya. Nag-reset ang gravity drive at halos makaligtas siya. Pareho silang nagkita na pupunta upang hanapin si Mancuso. Ang tatlo sa kanila ay bumalik sa tulay. Dahan-daang natuklasan kung ano ang nangyayari sa ship. Naisip ni Mancuso na may nangyari 2 taon na ang nakakaraan na nag-alis ng isang pangunahing system. Kailangan nilang hanapin at ayusin ang sanhi ng pagkabigo. Dahil sinusubukan ng buong ship na kunin ng slack, kung hindi nila ito maayos, ang buong ship ay ma-stranded. Pumunta sila upang hanapin ang problema, ngunit nawala ng malay si Mancuso, kaya dinala siya ni Jim at Aurora sa infirmary. Namamatay na siya at walang mga paggamot na makakapagpigil o makapagpahaba ng kanyang natitirang oras. Ilang sandali lang, nagkita ang tatlo sa kanila sa obserbatoryo at ibinigay ni Mancuso kay Jim ang kanyang ID bracelet. Sinabi sa kanila na ayusin ang ship at agad na namatay. Biglang, nagbago ang mga ilaw sa nakakabahalang pula at nagsimulang manginig ang ship. Sinabi ni Jim kay Aurora na kailangan niya ng tulong at tumakbo sila patungo sa engineering. Pero may isa pang pagkasira sa gravity drive, at agad-agad, isa pa na nakaapekto kay Arthur, pinatay siya ni Jim. Sa wakas ay nakarating sila sa engineering at nagsimulang maghanap ng problema. Nahanap nila ito sa power plant at habang binubuksan nila ang hatch, nasipsip si Aurora. Ang asteroid ay nagdulot ng butas sa hull sa lugar na yun. Nasipsip din si Jim, pero kumapit siya sa hatch, habang patuloy itong nagsasara sa kanya. Sa huli ay nasipsip din siya, pero mabilis nilang naisara ang butas.
Agad pagkatapos ayusin ang problemang yun, napagtanto ni Jim na mayroong higit sa isang butas sa hull, sinundan ng dalawa ang trajectory ng meteor at nalaman nilang tinamaan nito ang reactor control ng computer. Iniisip ni Jim na makakahanap siya ng kapalit na parte para dito, nahanap nila ang parte at pinalitan ito, ngunit ang proseso ng pag-vent sa reactor ay nabigo pa rin. Ginawa nila ito ng mano-mano, ngunit nabigo ulit. Naisip ni Jim na kailangan niyang buksan ang vent door mula sa labas ng ship para ma-cool down nila ang reactor. Pareho silang pumunta sa airlock at habang naghahanda na siyang lumabas, binigay niya kay Aurora ang bracelet ni Mancuso dahil baka hindi na siya makabalik. Tinulungan siya ni Aurora sa suit at habang naglalakad siya sa airlock, sinabihan siya nitong bumalik dahil hindi siya mabubuhay sa ship kung wala siya. Bumalik si Aurora sa reactor, kung saan ang temperatura ay umabot na sa kritikal na taas. Isang bolt mula sa reactor ang tumama sa kanyang braso, habang papalapit si Jim sa vent mula sa labas at nakikita ang pinto, tumataas ang temperatura sa reactor room, habang sinusubukan niyang lampasan ang vent door para buksan ito, di nagtagal ay napagtanto niyang kailangan niyang manumanong hawakan ang pinto para mabuksan para ma-vent ang reactor at sinabi niya kay Aurora, ayaw ni Aurora sa plano pero nagpatuloy siya at sinabihan si Aurora na i-vent ang reactor. Ayaw niyang mamatay si Jim at nagtalo sila, pero sinabi niya sa kanya na kailangan nilang iligtas ang ibang mga tao at ini-vent ni Aurora ang reactor. Matagumpay ang proseso, ngunit ang mga usok mula sa reactor ay itinulak si Jim palayo at nabali ang kanyang tether, bumababa na rin ang pressure sa kanyang suit. Sinabi niya kay Aurora ang nangyari at siya ay gumalaw ng mabilis hanggat kaya niya para makapunta sa isa pang suit at dalhin siya papasok. Humingi ulit siya ng tawad kay Aurora, nagsuot siya ng suit at lumipad palabas para kunin siya, pero masyadong maikli ang kanyang tether. Hinayla siya pabalik pero bigla siyang kumapit sa tether ni Jim at nagawa siyang hilahin papasok. Hinayla ni Aurora si Jim papasok sa infirmary, para lamang malaman na patay na siya. Ginamit niya ang bracelet ni Mancuso para i-override ang medical protocols at i-resuscitate siya. Automatikong ginawa ng medical pod ang trabaho at binuhay muli si Jim. Pinatawad siya ni Aurora. Nang maglaon, inaayos ni Aurora si Arthur at binigyan nila si Mancuso ng isang maayos na space burial. Dinala siya ni Jim sa infirmary at sinabi sa kanya na nakahanap siya ng paraan para gamitin ang medical pod bilang hibernation pod. Sinabi niya sa kanya na pumasok sa pod at sumakay sa natitirang paglalakbay doon, ngunit gaya ng ipinahayag kalaunan, tumanggi siya at nagpa siya na manatili kay Jim. Sa wakas ay nag-propose si Jim sa kanya at nabuhay sila sa ship. 88 taon na ang lumipas. Ang Avalon ay nakarating sa Homestead 2, nagising ang crew at nakita ang ship sa isang hindi inaasahang estado. Nag-iwan si Aurora ng mensahe para sa kanila, muling isinalaysay ang kwento ng buhay nila ni Jim sa ship habang natutulog ang iba.